Gospel according to Arrogiano. Ang gospel, hindi po ito tinatanggap ng mundo. Pero pinapatanggap pa rin ng mga apostol at pinatay nga ang mga apostol dahil sa gospel. Kaya kung may nagagalit sa amin, that means tama ang gospel namin. Kasi ang Panginoon na mismo ang nagsabi na hindi kayo nakakahigit sa akin. Kung ginawa nila ito sa akin, gagawin din nila ito sa inyo. Kaya kung ang gospel ninyo ay hindi kinagagalit ng mundo, ay gospel ng sanlibutan yan. Ang salita ng Diyos nakaka-provoke yan. Kumbaga nakakasugat yan. Sabi nga ang katotohanan daw ay masakit. Yan ang gospel. Kasi may kapangyarihan yan na mag-rebuke, mag-provoke, at magtuwid. Ang gospel po, hindi yan malumanay na tanggapin ninyo si Jesus. Tanggapin nyo. Ako kasi noon, may church ako na may evangelism program. Ang pinaka-trust ay tanggapin si Jesus. Ngayon na-realize ko, mali pala yun. Ang dapat palang gagamitin nating salita, hindi tanggapin mo si Jesus. Mali pala yun. Dapat ibigay ang biyaya ng mananampalataya. Kung mananampalataya ka, titingnan mo ang mga tao na mahal ng Diyos. At hindi mo sasakalin at sasabihin mong tanggapin mo si Jesus. Dahil kahit mag-preaching tayo sa kalsada, sa mga mall, ate, ale, mama, pwede po ba kitang makausap tungkol kay Jesucristo? O ano yon? Alam niyo po ba na siya ay tagapagligtas? Siya ay napako? O alam ko. Alam niyo po ba na siya ang nagbayad ng kasalanan ng mundo? Maski kasalanan mo? Oo, alam ko. So tinatanggap mo po si Jesucristo? Bakit ka kailangan tanggapin? Kung tanggap mo po yung ginawa niya, o sige, tatanggapin ko. O sige po, save na po kayo ha. Ligtas na po kayo. Pero hindi na-address yung sinful nature. Paano ma-address ang sinful nature? Through grace. Ang ipatatanggap natin, yung biyaya, yung ginawa ng Panginoon. Yung ginawa, hindi yung pangalan niya. Yung ginawa. Pag naging disipulo ka na niya, sabi ng Panginoon, makakahingi na kayo direkta sa aking Ama. In my name. Sapagkat isusugo ko ang aking spirito, ako rin yun. Kaya yung aral ni Armando de Castro, na si Yahweh ay ang nagkatawang tao, agree po ako doon. Sang-ayon ako na yung nakahula sa Old Testament na mga sinalita ni David, hinula ng mga propeta na nagpakilalang Yahweh, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, ako at ang Ama ay isa at naroon na ako bago palikhain ng sanlibutan. Ang layunin ng Ama ay ipakilala ang anak. Sabi ko, Ben, kasi Ben ang tawag namin dyan eh. Agree ako sa iyo, maliban sa iyong ama, yung patri, walang anak. Sapagkat ang ama may anak. Dito kami nagtatawanan ni Brother Ruel kasi oo nga naman, bakit may ama walang anak? Kasi sa Diyos, ang mahalaga, makilala yung ama at yung ama ipinakilala yung anak. At yung anak ipinakikilala yung mga isinugo. Yung mga pinili ng ama at isinugo, ibinigay sa anak at isinugo naman ng anak. Ang mahalaga sa Diyos, yung present day.
Kasi yung Biblia, history, tumutuko yan sa present day. May mga sinusugo ang panahon, ang Panginoon sa bawat panahon. Mula pa noon hanggang ngayon at sa darating na panahon, may susugo talaga ang Diyos. Mayroon. Kaya mahalaga sa Diyos yung mga anak. Napakahalaga yun. Pero yun nga, may nangangaral na sa patri kay Ben, madalas yun dito. Siguro nagpahinga lang, pero kilala na namin yun. Pag nandyan na siya, nakakalimutan na lahat ng topic, yung topic niya ng pinag-uusapan. Sa kanya, si Jesus ang Ama at wala siyang ama. Wala. Hindi ako naniniwala doon. Si Jesus may ama. Pero mahalaga kay Hesukristo yung mga anak ng Diyos, yung mga tinuturing niyang mga kapatid. Ito ang gospel ng ROG na pinaliwanag ni Pablo bilang hiwaga. Christ in you. Si Kristo nasa inyo. Nag-reincarnate sa inyo, na ipanganak na muli si Kristo sa pamamagitan ng mga mananampalataya. So anong magandang balita? Yung ibinigay sa inyo ng Diyos. Yun ang magandang balita. Huwag ninyong ituro si Kristo. Huwag ninyong ipatanggap si Kristo. Ang ibigay ninyo ang biyaya, yung pagpapatawad ng kasalanan. Sabihin ninyo na pinatawad na kayo ng Diyos, kaya wala na kayong utang sa Diyos. Yun ang magandang balita. Marami kayo lahat, itinuturo ninyo ang pangalan ni Kristo. Pero ang malaga sa Kanya, yung Espiritu niya, nasaan? Nasaan ang Espiritu niya? Dapat nasa inyo. Kayo dapat ang ginagamit ng Diyos na magsalita siya sa pamagitan ninyo. Pero anong maririnig ninyo? Dito sa live na lang, walang ibang bukang bibig. God is good all the time. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag nakita ng ROG, galit na. Ay, ito na yung mga hindi nagkakasala. Hindi nyo ba alam na ang pinaka-produkto ng kabutihan ng Diyos ay hindi ka pagkasalain? Walang nagtuturo maliban sa amin na hindi kayo nagkakasala. Yan ay katuwiran ng Diyos. Nahahadlang sa katuwiran ng dyablo para isama niya kayo sa libingan at impyerno. Sapagkat ang dyablo, kapag nanirahan sa inyong kaisipan yan, sa pamagitan ng katuwiran na nagkakasala kayo, paparusahan kayo ayon sa inyong salita. Ang magandang balita ng ROG ay tungkol sa inyo. Ano ang ginawa sa inyo ng Diyos? Kaya kung ako, mangangaral sa publiko, ang unang sasabihin ko, ang biyaya ng Diyos, ang dahilan kaya pinalaya kayo sa kasalanan. Iyan ang gospel na makapangyarihan at magbibigay buhay. Hindi ikulong ninyo, hindi isantabi ninyo ang kasalanan at ituturo ninyo si Kristo. God is good. God is good. Niligtas na tayo ng Panginoon. Pero yung kasalanan, itinatago ninyo. Para kayong naglinis, ano? Tapos may bisita kayo, tapos itinago nyo lang yung mga dumi. Pag alis ng bisita, andyan pa rin yung dumi. Naalala ko, may darating na mataas na presidente yata yun ng Amerika, kung sino yun sa Pilipinas. Nilinis, itinago yung mga squatter, yung mga pulubi, itinago. Pero nandyan pa rin.
paglilinis, ang layunin ng Diyos, linisin kayo sa kasalanan na nakatira sa inyo kasalanan. Yan ang gospel ng Rome. Kaya ang mga tunay na Katoliko, katulad nila Brother Noel na pinananahanan ng banal na Espiritu, kailanman hindi ito nagalit o lumaban. At mamaya, kung may time si Brother Noel, kapag ito nangangaral sa amin, para kaming nakikinig ng homily, para kaming nasa simbahan. At hindi mo namamalayan yung 1 oras, akala mo 10 minutes lang. Yan ang gift ni Brother Ruel bilang ROG na Catholic. At bagamat, katulad ni Brother Eli, ipinangaral niya, katulad ng catechism ng Catholic Church na nakasulat, bagamat nakasulat ito, bagamat ipinangaral ito ni Brother Eli kasi nakasulat, hindi ito matanggap ni Brother Ruel na siya ay ginawang Diyos. Katulad sabi nga ni Pen, kung binigyan ka ng kapangyarihang magbigay, yan ay gawain ng Diyos, kaya tinatawag kang Diyos. Pero may mga tao talagang hindi matanggap yung title. Hindi ako yan, di nga ako pare eh. Sasabihin ni Brother Ruel, hindi ako pare. Hindi ako, basta akong mangangaral lang ako, i-defend ko ang Catholic. Pero may mga tao talagang hindi matanggap yung ibinibigay na titulo. Ako nung sinabi ni Nash Benavides na ako ang Pope ng Kalawakan, natuwa ako eh. Sipin mo gawin kang Pope. Grabe yan. Gawin kang Pope. Ginamit ng Diyos ang isang tao, simpleng tao si Nash na ideklara niya ako ang Pope dito sa internet doon pa sa DEFCON. I took that as the Word of God, inspired Word of God. Sapagkat sa akin, ibinigay ang gospel. Kaya ang pinaparepent ng Diyos ay ang mga mangangaral. Kasi ang mga mangangaral ngayon, makipot, makitid ang utak. Sa kanila, kapag hindi tinanggap si Kristo, impyerno na, wala ng pag-asa. Parang INC, kapag hindi kayo umanib sa Iglesia ni Kristo, sa labas na kayo, wala na kayong pag-asa. Pero ang sabi ng Pope, embrace all, united, maski mga Muslim, yan ang kaisipan ni Kristo, hindi nagdi-discriminate. Ibigay lang ninyo ang biyaya. Kung tunay kayong Kristiyano, magbigay kayo, tumulong kayo. Huwag ninyong daanin na magmembro kayo, maging Kristiyano kayo. Sapagkat si Kristo na parito hindi para magbuo ng isang relihiyon, kundi ibigay ang kanyang buhay para ang lahat ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kasi malaya na ang lahat. Kaya lang, sa kaisipan kasi alipin pa rin ng kasalanan. Alipin pa ng kasalanan. Mababasa ito sa Galatia 3:22. Kung may Prof, nandiyan ka ba? Pwede bang may magbasa ng Galatia 3:22? Galatia 3:22. Teka pa. Ituloy mo hanggang 22. Galatia 3:22 to 23. Ang nakasulat po dito ay datapwat ikinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, tayo ay iningatan sa ilalim ng kautusan na nakabilanggo hanggang sa mahayag ang pananampalatayang darating. So ibinilanggo tayo muna sa kautusan
dahil alipin tayo ng kasalanan. Yung kautusan ang nagbilanggo, ibinilanggo, kaya hindi pa malaya. Pero nung dumating na ang biyaya, ang kamatayan ni Kristo, yung kabayaran ng kasalanan, nakalaya na tayo. Nakasulat naman yan sa Galatia 5:14, Galatia 5:14. Kaya ang kautusan na yan ay natutupad yan sa isang utos lang. Galatia 5:14. Galatia 5:14. Ang nakasulat po dito ay sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap sa makatuwid bagay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero ang mga reliyosong tao, Kristiyano, ang tingin nila sa sarili nila makasalanan. Pero ang sabi sa Galatia, matutupad mo ang kautusan kapag iniibig mo ang kapwa mo at iyong sarili. Pero ang mga Kristiyano nakatingin sa Diyos at ang tingin nila sa sarili nila ay basahan, makasalanan. Pero matutupad mo raw ang kautusan kapag mahal mo ang kapwa mo at sarili mo. Gustong sabihin, kaya mo nang magpatawad. Magagawa mo lang yan kung natanggap mo na yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad sa iyo. Paano mo pa sasabihin nagkakasala ka kung may biyaya? Romans 6:14. Romans 6:14. Inalis na ang kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kaya paano pa magkakaroon ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan? Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Romans 6:14. So ito mga kapatid, ang nawawalang gospel. Ang gospel ngayon ng mga Kristiyano, tanggapin si Jesucristo, pero yung kasalanan, hindi inaddress, hindi pinag-usapan yung kasalanan. Yan ay pandaraya ng dyablo yan. People talk about dito sa live sa TikTok, all about Christ. Pero pagka na-identify na kami nasa ibaba, sasabihin ng pastora, ako nasa ibaba yung ROC. Pakyatin ba natin ito? Hindi ito nagkakasala. Identified na kami na sabi nung mga born again pastor nila Redskin, mga extreme yan, mga extreme. Pero sila extreme din, ligtas na raw kahit nagkakasala. Kami naman hindi nagkakasala kaya ligtas na kami. Sila naman marumi pa raw kaya magpapalinis. Kami naman hindi, mamaya na yan, sasagutin ko. Mahalaga itong ating paksa. Ano ba talaga ang magandang balita? Ulitin ko, mali ang ginagawa ng mga pastor ngayon na itinuturong ipatanggap si Kristo. Maling approach po yun, religion yun. Para mo nang sinabing magmembro kayo ng Iglesia ni Kristo. Ang ibibigay natin, biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng buhay mo, magbigay ka ng pagpapala sa mga tao. Hindi puro doktrina. Magba-Bible study kayo, pero hindi niyo pinag-uusapan ang problema ng tao. Yung kasalanan. Itinatabi ninyo. Isang sulok ang kasalanan at pag-uusapan nyo lang si Jesucristo
Ano ba ang pakay ng Panginoon kaya siya naparito? Dahil sa kasalanan. Kordero ng Diyos, siya yung offering para linisin tayo sa kasalanan. Pero ano ang magandang balita ninyo? Ay, hindi nyo naman pinag-uusapan si Kristo eh. Hindi nyo ba alam na kaya kayo hindi nagkakasala dahil kay Jesucristo yun? Maghanap kayo ng talata. Ginawa kayong matuwid. Galatia 4. Dahil kay Kristo, hindi sa mga gagawin ninyo. Mabubuting gawin ninyo. Kaya ay nagkakasala kami, di namin mape-perfect yan, di kami perfect. Kaya ang unang aral ng ROG, katulad na nabanggit ni Prof, ay katiyakan ng kaligtasan. At mayroong detalyeng sinabi si Prof doon na nagustuhan ko. Na sana ulitin ni Prof. Kasi may binanggit ka doon, Prof, na may dating. Ano pong talata? Pwede bang ulitin ni Prof yung nailista niya kanina? Ang pangunahing aral o katotohanan o mga susi na magbubukas ng mga pintuan sa karya ng Diyos ay una, ano nga yung Prof? Katiyakan po ng kaligtasan, kapatid. Sige, ituloy mo nga yung kapatid kasi maganda yung pagkakasabi mo kanina. Katiyakan ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos, tiniyak na ang lahat kasama ang mga Muslim ay niligtas na sa unang kaligtasan. Yun po yung una. Ikalawa po ay perfect faith. Ganap at sakdal na pananampalataya. Ikatlo, kabanalan, hindi na nagkakasala. Ikaapat, hindi na maaaring magkasala. Ikalima, gagawin na kayong ilaw. At kapag kayo na ang ilaw, kayo na ang mamamagitan sa dilim. Wala nang dilim pag may ilaw na. Kayo na magsisilbing liwanag sa paligid ninyo. Oh, anong... At ang susunod dito ay hukom. Kayo na pong magtuloy, magiging kapatid. hukom ka na. Oo, magiging hukom Apo, ka na. apo. At ang mga hukom, huwag ko munang itutuloy kasi dito maraming nasasyak. Pero si Brother Roel noon naniwala dito. At tatandaan ko sumang-ayo yan si Brother Roel na ang pinabasa ko kasi yung John 11:26 nung narinig ni Brother Roel. Si Brother Roel pag nakasulat hindi yan kumukontra. Parang si Brother Hernan yan, Falcon. Ang nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Sabi ni Brother Roel, ayan nakasulat. Nakasulat, hindi mamamatay. Tawa ko ng tawa. Kung available ba si Brother Roel ng magsalita? O busy pa rin? Maganda kasi ito si Brother Roel, impromptu eh. Medyo may tinatapos akong report. Mga ilang minuto na lang siguro to. Sige, sige. Sundutin mo lang ako. Sige, sige. Batiin ka lang. Kasi mas excited kasi ako. Mas gusto kong nakikinig sa mga kapatid ko. Nangangaral katulad nung si Jeba nakidebate doon sa Broccoli. Tuwang-tuwa ako, nakikinig ako sa mga kapatid ko. Pag nangangaral sila. Na tungkol dito. Bale, recorded po lahat ito, kapatid. I-upload natin yung gospel po ninyo para anytime, kahit anong oras, kahit anong araw, kahit anong panahon, pwede nating i-share, pwede natin mapakinggan sa YouTube po. Pwede rin po siyang i-download para i-share po. Amen. Katulad ng debate ko sa Broccoli, hindi kasi ako nakikinig sa mga debate ko. Pero ito lang yung debate na pinakinggan ko. Sabi ko, maganda pala. Maganda pala yung mensahe ng debate. Maganda pala. Nagugulat ako kasi hindi ko talaga, ang dami ko na ring sinali ang debate sa dev ko noon. Hindi ako nakikinig, di ko na pinakikinggan yan. Kasi ang alam ko naman yung sinabi ko. Pero iba pala pag pinakinggan mo. Parang hindi na ikaw ang nagsasalita. May karunungan.
pala sa sinasabi mo. So ang bottom line po ng gospel ay ang produkto, ang bunga ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At mangunguna dito yung mananampalataya na dapat tanggapin mo unconditionally ang tao. Huwag mong daanin sa relihiyon. Kaya kung may mga kapatid kayo mahal sa buhay, pamangkin, na burden, sabi kasi ng mga pastor, kailangan ma-convert nyo yan. Dapat ma-born again yan. Kung hindi, bigo kayo bilang Christian. Anong sabi ngayon ng mga kamag-anak? Ay si ate, ay si kuya, nababaliw na. Nababaliw na. Puro Bible. Pero anong sabi sa Acts? You and your household shall be saved. Walang sinabi na dapat ma-convert, dapat maging mananampalataya din yung mga kamag-anak mo. Sapat na ang isang matuwid sa 1,000. Sabi sa Ecclesiastes 7:28. Mayroong isang matuwid sa 1,000. Sapat na ang 10 matuwid para iligtas ang Sodom and Gomorrah. Hindi kailangan maging ROG ang lahat. Kahit hindi kayo naniniwala matuwid na kayo, nakasulat na yan. Sa 2 Corinthians 5:14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ginawa kayong matuwid sa 21 dahil ang kasalanan ninyo ay kinuha ng Panginoon. Kaya ang katuwiran niya ay nasa atin na. Hindi nyo alam yun, pero hindi nangangulugan na mapapaimpyerno kayo. Ang mapapaimpyerno, yung mga nangangaral, na mapapaimpyerno kayo, yun ang mapapaimpyerno, ang hatol ninyo sa kapwa ninyo ang siyang ihahatol sa inyo. Tapos nagpapakapagod kayong i-convert ninyong tanggapin si Kristo. Yung pala kayo pala mapapaimpyerno. Kasi imbis na pakitaan ninyo ng biyaya, pinagagalitan ninyo, hiniwalayan nyo pa yung mga asawa ninyo, pinagalitan yung mga anak nyo, kasi hindi nakikinig sa inyo, ayaw sumama sa inyo simbahan, kayo pala yung mapapaimpyerno. Kasi hindi nyo binigyan ng unawa ang mga anak ninyo na nagdadalaga na, pinipilit ninyo, pinapalo ninyo, kaya ayaw naglalayas yung mga anak. Sapagkat yung magulang na Kristiyano kuno, ginamitan ng conditional love. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Bakit ako hindi nagagalit? In fact, the more ang resolve ko sa mga lumalaban sa akin, mga naninira. Bakit kailanman hindi ako napipiko, nagagalit sa kanila? Pero si Pen, siyempre kukurot-kurutin ko, pinong-pino, bilang pagmamahal. Kasi hindi mo pwedeng i-baby yung mga lalo na yung mga Christian, pastor, mga evangelist, na hindi naniniwala sa katuwiran, na hindi na kayo nagkakasala. Hindi mo pwedeng i-baby yan. Kailangan talaga kung pwede iuntog mo ang ulo niya para magising. Kaya nga sa debate talagang pinipiga ko talaga yan. Ayon sa talata, ang nagkakasalay sa dyablo, naniniwala ka ba dyan? Hindi naman ako nagkakasala. O, di mabuti. Sabi nila Shelby, hindi naman na kami nagpapatuloy. Sabi nila Sentinel ng MCJ, hindi naman kami nagpapatuloy. Kaya lang, pero may kasalanan kaming hindi ka mamatay. Ako, wag mo niyan. Ang malaga, hindi kayo nagkakasala ngayon. Sabi nila Midan, sila Shelby, ay ngayon, hindi kami nagkakasala. Pero bukas, maaari. Ay, wag mo nakakapag-usapan yung bukas. Hindi naman yan dumarating ang bukas. Tomorrow never comes. It's now or never. It's now or never. Hindi dumarating ang bukas. Katulad na ala ko, Brother Roel, yung naluging tindahan. Sabi nung asawa sa abroad, oh, anong nangyari? Sa panindang ibinibigay ko sa yung puhunan, nauutang lang eh. Sabi nung asawa sa abroad, maglagay ka ng karatula. Bawal utang ngayon, bukas na lang. Nilagay nga nung asawa. Yung mga nangungutang, Aling, Petra, pautang naman.
Basahin nyo na lang po ang karatula. Yan na po ang batas ko ngayon. Bawal umutang ngayon. Bukas na lang. Hindi dumarating yung bukas kasi kinaumagahan. Aling Petra, pangako nyo po, ngayon nyo ako pauutangin. Pakibasa na lang po yung karatula, yan po ang batas ko na ngayon. Bawal utang ngayon, bukas na lang. Eh sabi mo, nagets mo bro. Nagets mo bro. Eh, bakit po nangyaring ganyan, Aling Petra? Dati naman nagpapautang kayo, bakit ayaw nyo na? Eh, ginagaya ko lang kayo kasi sabi nyo magbabayad kayo bukas. Pero dumating ang bukas, hindi naman kayo nagbabayad. Kaya ganun na rin ang gagawin ko. Bukas na rin lang ako magpapautang. Kaya yung pangako ninyo na hingi kayo ng tawad para kayong nangungutang, Lord, pautang, patatawarin mo naman ako. Lord, okay lang to ngayon, basta babayaran ko na lang, Lord. Lord, pautang, binigyan ka na nga ng biyaya, pero mangungutang ka pa. Nandyan na yung kapatawaran, pero hingi ka pa ng tawad. Ibinigay na nga sa'yo, tatanggapin mo na lang yung pasasalamat, tapos ipagkakalat ninyo na nagkakasala kayo, tapos nangangaral kayo ng Kristo, ipinatatanggap ninyo si Kristo, pero yung kanyang biyaya wala sa buhay ninyo, kaya wala kayong maipamigay na magandang balita na hindi na kayo pinagkakasala ng Diyos. Yan ang magandang balita. Nasa 2 Corinthians 5:19 yan. Nababasahin sa atin ni Prof. 2 Corinthians 5:19. Gawain ng Diyos na hindi kayo pagkasalain. Hindi yan gawain ninyo na huwag kayong magkasala sapagkat ang tao ay nagkakasala. Pero ang Diyos ang nagdideklara sa inyo sa pamamagitan ng ROG, hindi kayo nagkakasala. Yan ang magandang balita. 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19. Sa makatuwid bagay, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinakikipagsundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasunduan. 2 Corinthians 5:19. Nung narinig yan, nung nagde-debate ako, nung narinig niya yung magandang balita, sinabi ko, nag-comment, binasa nung si Kuya, di ba ang pangalan? Adel ba yun? Binasa, sabi niya, ay salamat po, malaya na pala ako sa kasalanan. Salamat. Laking burden kasi sa kanya na, paano ba ako, Lord, makakalaya sa kasalanan? Sabi nung dating pastor, nung narinig yung hindi ako nagkakasala, nagaanan siya gumaan yung kanyang pakiramdam na ginawa na pala akong matuwid. Namumroblema ako, paano ako hindi magkakasala? Yung pala, pinatawad na pala ako, praise the Lord, di na pala ako pinagkakasala ng Diyos. Kaya mula noon, nawala na yung temptation sa buhay niya. One time daw, may tukso, alam mo na sa internet, ang mga sexual desire. At nakaugalian niya na alam mo na yung gawain ng mga lalaking mag-masturbate. Lalaki, babae, paras naman yan. Nung gagawin na niya yon, sabi niya, naalaala niya na hindi pala ako pinagkakasala. Nawala daw yung desire niya. Mula daw noon, nawala na yung desire niya. Ganon din yung mga dati adik sa sigarilyo, mga alak. Nung nalaman nila na ang kabutihan ni Kristo na namatay siya para sa kasalanan, nawala yung mga addiction sa buhay. Kaya hindi kami nagsasabing hindi kami nagkakasala.
bilang pagpapakunyari na kahit kami nagkakasala, sinasabi namin hindi, may nangyari sa aming buhay. At ikikwento ko na ba, Brother Well, yung mga nakaraang ko, Brother Well? Kasi kaya lang nung Mas kinukwento ko, maganda para mas maano sila, ma-inspired. Yes po. si Pablo kasi, mga kapatid, kinuwento niya, walang inilihim. Si David, walang inilihim. Yung kasalanan niya kay Bathsheba, yung pinapatay niya yung asawa, walang naililihim. Wala. Pero nung nagkwento si Lady May ng kanyang nakaraan, sinamantalaan siya ng grupo ng MCGI kasi tinatanong siya. Nung sinagot ni Lady May ng openly kung ano ang ginagawa niya noon, siniraan si Lady May. Ganyan bang Diyos? Ganyan. Kasi si Lady May, kung ano ang tanong, sasagutin niya. Direkta. Ano ba dati Nung una ko siyang nakilala, may kunento rin siya sa akin na nakakasyak din. Pero di ko nakikwento sa inyo. Siya ang magkwento, pero kwento niya yun kung anong ginagawa niya. Noon. Ako rin, may mga nakaraan din ako na sabi ko nga kila Redskin, kung ikikwento ko sa inyo, baka wala na kayong naisip kundi yung ikikwento ko. Hindi na kayo maniniwala sa sinasabi ko, ang naiisip nyo na lang yung nakaraan ko. Katulad ni Saulo. Si Pablo nga, tingnan nyo sa Romans 7, siya rin ay hindi makalaya sa kasalanan. Tayo pa, si Pablo nga, nagkwento lang si Saulo nung nakaraan niya, bakit hindi niya magawa ang gusto niyang gawin at nagagawa niya yung hindi dapat. Siniraan na si Pablo. Hanggang ngayon, ginagamit nila si Pablo sa kanyang patotoo. So nag-iisip tuloy ako ngayon, Brother Roel. Makakatulong ba itong patotoo kung sasabihin ko sa kanila? Kasi wala na iba. Hindi na maniniwala ito sa salita ng Diyos na dala-dala ko. Ang iisipin na lang nila, yung nakaraan ko, katulad ni Pablo, naging tapat si Pablo. Na hindi ko na magawa ang gusto kong gawin, kaya pala dahil may kasalanan palang nakatira sa akin. Aba, ano ngayon ang sabi nitong mga sila Maxwell? Si Pablo nga, tingnan mo gumagawa rin ng kasalanan. Pambirang mga taong ito. Hindi nyo ba nalalaman na yun ay patotoo niya, testimony niya yan nung siya ay hindi pa Pablo na sa ilalim pa siya ng kautusan. Kaya, nakatulong ba kay Lady May yung pinupost niya, yung dati? Sabi ko, Lady May, alisin mo yan, burahin mo na yan. Yun ang maalala nila, hindi yung testimony. Dati sabi niya, hindi na, Daddy, sabi niya, hindi ko na alisin para malaman nilang pagbabago ko. Pero inalis niya rin. Bakit? Kapag tinitingnan yung Facebook, kapag hindi mo binura yan, ang makikita nila yung nakaraan. May mga nakaraan po ako na patotoo na napakabuti ng Diyos. Bakit niya ako pinili? Bakit niya binago ako? Para magpatotoo na posible pala sa Diyos na hindi Ayun, wait. Habang iniintay po natin, no, yung kanyang patotoo. Tama naman, no, dahil si Lady May na-experience yung hindi maganda nung nag-share. Kasi ganun yung mga tao. Mas pinipili nila yung bad side at hindi nila naiintindihan yung biyaya ng Diyos. Yung nagpabago, no, from old and new. Kaya inaalaw ni Lord na makita yung old self natin is para makita yung kapangyarihan niya sa atin. I believe that we have all these blemishes
At inaalaw ni God to sa buhay natin para makita yung pagbabago na galing sa Diyos. Hindi dahil sa ating gawa. It's to show the power of God. Yan. Ayun. Nawala si brother. Ayan. Kaya minsan nag-hesitate siguro si Brother Dayuhan i-share nga kasi sa ganitong sistema sa internet, no, nangyari kay Lady May, nakakalungkot lang. Pero, challenge din Brother Rowell, no? Challenge naman kasi yan. Kakalungkot talaga yon dahil napaka-inosente ni Lady May na nagkwento nung mga nakaraan niya. Kasi napaka-proud ni Lady May kung paano ginawa sa kanyang buhay. Pero anong ginawa nitong mga nakakapakinig? Ganyan. Di ba? Sige nga, Pen, ikaw nga magkwento, Pen. Yun nga po, no? Kasi dun sa story ni Lady May, no, na-inspired po ako dun. So, depende na po yan siguro sa tao. So, it's a challenge na po sa tao kung paano mo ito maintindihan. At it will show your heart. I believe it will show your heart how you understand others. Kasi gusto ng Diyos yung mapagmahal tayo Yung yumabong yung pagmamahal natin sa ibang tao. At if other story is ginagawa niyong katatawanan at laban ito sa tao, nasa na ang puso ninyo? Supposed to be makikita niyo yung kabutihan ng Diyos do sa isang tao. Pero ang nakikita niyo ay yung negative side. So, it shows your heart. It shows our heart. Pati ako, it shows my heart. And for us to condemn our heart, no. It's for to check us asa na yung ano natin sa Diyos. Yun po. Okay na, Pen? Ready na po kami makinig sa inyong story. At kung inyo pong gusto i-share po, kasi talagang yan po yung power ni God sa atin. Yung ating makita, yung ating newness, no? Para tayo binago ng Diyos talaga. Nasaan ba si Redskin? Gustong marinig ni Redskin. Nasaan na ba si Redskin? Nasaan? Bakit nagtatago itong mga... Gusto ko marinig ito na Redskin kasi yun ang mga magbubo. Mayroong 4 major trial sa isang tao o malaking problema na isa lang doon ay pwedeng ikagapi mo na. Pero lahat ng iyon pinaranas sa akin ng Panginoon. Yun pala, di ko alam. Gagawin pala niya ako. Sinubukan lang pala ako kung karapat dapat akong magdala ng magandang balita. Na ipaglalabang ko unang sarili kong hindi ako nagkakasala. Huli lang nang sinabi sa akin ng Panginoon. Huli. Na yan pala ay para sa inyo. Hindi pala yan para sa akin lang. Kaya pala pinatanggap sa akin yan ng Diyos. Kaya ang tingin ninyo sa akin, mayabang, di ka nagkakasala. Huli na nang sinabi sa akin ng Diyos, yan ang magandang balita na ibibigay mo sa lahat. Tanggapin nila sa hindi, pakikinggang kita. Sapagkat ang salita mo ay salita ko. Sino man ang patawarin mo ay patatawarin ko. Sino man ang ideklara mong hindi nagkakasala sa akin. Huli na. Ang alam ko lang, sinabihan ako ng Diyos, hindi ka nagkakasala. Yun ang ipinangaral ko sa Facebook. Hanggang sa makarating ako sa messenger sa invitation ni Shelby. Dahil ito palang Shelby, nagbabasa ng mga comments sa Facebook. Nakikita niya na walang nakakatalo sa akin sa debate. In-invite niya ako. Pero ngayon pa nagkwento si Shelby, baliktad ang ikikwento niya. Asaran lang yan. Sabi ni Shelby, nakita ko yan, si Dayuhan, parang pulubi, parang kawawa sa Facebook. Kaya dinala ko sa messenger. Pero ang totoo, sa Facebook pa lang,
wala nang tumatalo sa akin. Ganyan akong magpakumbaba, Brother Roel. Kilala ko ni Brother Roel, napaka-humble ko. Hindi ko yan ang pagiging humble. Huwag mong ikaya ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Walang tumatalo sa akin sa Facebook. Ngayon, may nakadebate ako sa written na MCGI na na-convert ko. Yung pala may kapatid. At nung sinabi ko, nag-ausap kami, aba, nalaman ko na lang, Brother Will, nakikidebate na, Brother Will, kilala mo ito? Si Ernie Luma. Yung utol niya, si Walang Tatalo. Yes, si Bro Ernie. Nasa Yun YouTube ang na, no? unang Kasi si Brother Ernie may gift ng pakikipag-debate. Pero nung narinig niya yung aral na hindi nagkakasala, ilinaban niya sa debate. Siya ang nauna. Yung verbal. Sabi ko, Brother Ernie, ikaw na lang bahala sa verbal dyan, sa debate. Ako sa written lang ako. Kasi hindi ako nakikidebate. Hanggang sa marinig ko yung hamon ni Eric Dignos, parang si Gulayat, ang laki-laki ng ulo. Ninahamong kami. Patutunayan niya raw na nagkakasala kami. Yung espiritu ni David, biglang, sige ka ako, lalabanan kita sa debate. Hindi naman ako nakikidebate. Written lang ako. Maganda kasi sa written. Walang hindi ka pwedeng magkaila, nakasulat Screenshot mo lang yun. Ito, sabi mo. Nung narinig ko yung pagyayabang nung end time, si Eric Dignos. Sige, mag-debate ka ako tayo. Doon ako nagsimula makipag-debate. At ang una kong naka-debate, Brother Joey. Alam mo kung sino, Brother Joey? Ay, Brother Roel, si Joey Sulayaw na naging Yes, si Brother Joey ng Pentecostal. Yun ang unang, kasi mahilig din sa debate yun Yun ang unang humamon sa akin. Nung kinakantsawan ko na sa Facebook, nagkakantsawan kami. At namimigay na ako noon. Akala ko, aalis doon sa messenger kasi nga natalo ko sa debate. Bugbog talaga Akala ko, kasi nagkantsawan pa kami sa Facebook. Kasi akala niya, yung nagkasala ay nagkakasala. Pareho. Tinanong niya ako, ikaw ba ay nagkasala? Oo, kako. Ay, natuwa. Ayan na niya, panalo na ako. Pero ang pinaglalaban namin, hindi nagkakasala. Kasi lahat naman nagkasala. Ngayon, nag-ROG yun. Si Joey. Nag-ROG. Kaya lang, bumitaw. Kasi na-realize niya, hindi ako pwedeng magsinungaling. Yung pala, magagalitin. Anyway. Okay. Debate. Yan, debate na yan. Tawa. Yung nakaraan. Testimony. Testimony. Kilala ako na wala akong problema sa drugs. Wala akong problema dyan. Hindi rin ako kilalang babaero. Hindi. Good afternoon. Uy, ay salamat. Meron ng guest. Good afternoon, kapatid. Nasa programa tayo ng Gospel according to ROG Road. Yeah, ROG. Hello. Yan. Kinakapa ko ng pinag-uusapan niya. Kinakapa ko po kung ano yung topic niyo sa ngayon. Hindi ko pa alam Tungkol ito sa faith, pananampalataya sa Diyos. We're just listening here the testimony of Kasi propagista ministry studio, baka akala ko flat earther. Sige, tuloy ko na lang. Mamaya kapatid, Binago na ako, kapatid. I see. Understandable. Dati pala, bro, flat earther ka, bro. Hindi, Katawan lang. Manig lang po tayo.
Si... Katuwaan Okay. lang yun sa akin, ano, sir. Okay. Ay, okay. Sige po. Ako man, Sige po. katawan ko lang di maging penguin eh. Okay, no, walang kaso. Sige Okay, po, mamaya na makinig kapatid lang po kasi tayo. nasa program tayo ngayon. Okay. Apo. Ito ay paid Clear broadcast. Hindi Thank you po. ito normal na. Thank you Kaya po. walang umaakyat dito eh. Kasi ang mga tao gustong magsalita. Umaakyat sila dito kasi by nature ang tao sociable. At maganda naman at nawawala yung boredom. Kaya lang dahil programa namin ito, hindi sila umaakyat. Siguro dahil nga kilala na nila Ako sa ngayon. ang Next time ko lang ROG. po. Pero ang pakay ko po, sabihin sa inyo ang magandang balita. Kasi bakit naging maganda? May nakaraan tayong hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda. Wala tayong kamalay-malay na tayo pala'y napatawad na ng Diyos. Amen. Napag tayo ay pinatawad na ng Diyos in Christ Jesus. Dahil sa kamatayan niya sa krus. So, hintayin lang natin po si Brother Dayuhan. Dahil sa climax ng story ng kanilang gospel na ikaw ay hindi na nagkakasala, you are righteousness of God in Christ Jesus. Dahil kay Kristo, no, na namatay sa krus. Okay. Brother Roel, sasabihin po ba kayo? Habang iniintay natin. Okay na naman siguro at may hinihintay lang akong response ng mga ano. So, ang ganda ng mga pinapahayag, no, mga kwento. Ganyan po ang pagbo-broadcast ng ano ng mga ROD o ng dayuhan. So, bilang kaibigan at matalik na kaibigan, no, ng kapatid na dayuhan, no, may mga points ako na sumasang-ayon. Basta naaayon sa banal na kasulatan at naaayon sa gospel. Pero hindi siya po pwedeng isaalang-alang ko rin ang aking pananampalataya bilang isang Katoliko. No, sumasang-ayon tayo sa mga bagay na katotohanan na ayon sa nakatala sa Biblia. Pero ang mahirap kasi sa lahat, yung pagtanggap doon sa mga taong nagsasalita. Halimbawa sa mga kapatid nating Christian, na more na piniphrasing nila ang name of Jesus Christ. Yung kaligtasan, no, na kanilang natamo ayon sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos, yung once we save o yung prinsipyo ng osas. No? Marami po ang mga Katolikong tila bagang Vince, naging allergy na sa kanila. na No. I was a sinner. Sinner ako. Kaya nung narinig ko sa Holy Spirit na hindi ako sinner, natuwa ako at pinangaral ko ito. I have my past at sabi ko, Lord, bakit hindi naman ako palabasan ng Bible? Bakit sinasabi mo sa akin yung mga ito? Bakit ako pinili mo? Bakit idinaan mo ako sa mga pagsubok na napakahirap? Katulad nung hindi ko na dapat siguro sabihin yan. Kasi pagka nagsalita ka, yun na lang maaalala nila. Basta katulad na ng mga pinili ng Diyos, may mga hinanguan ka, you were redeemed. Hindi po sa drugs, wala akong drug problem. O bisyo sa sugal, wala akong ganyan.
Ang naging problema ko ay common, kaya lang napakabigat ng pagsubok. Hindi madali na pwedeng mawala ako sa internet kasi mula nung nakapasok ako sa internet, wala akong naalalang araw na hindi ako nagsalita. Araw-araw mula noon. Kaya dala-dala ko ngayon ang magandang balita dahil may nakaraan ako. Mayroong past. Kaya may present. Kaya may future. Magandang future natin mga kapatid. Kaya nakafocus ako ngayon sa gawain ng Diyos na palayain ang lahat sa kaisipang nagkakasala ang mga tao. Yan pala ay pandaraya pala yan. Kasi pinapakarga sa atin yung mga kahinaan natin bilang tao. Inaatang sa ating kasalanan yun. Mali pala yun. Yan pala ay kaloob pala ng Diyos yan na hindi ka pinagkakasala. Ang magandang balita mga kapatid, ipamalita ninyo na hindi nagkakasalang mga tao. Eh paano po yun? May ganito pa ako, may temper pa ako. Kailangan yung tanggapin ang ginawa ng Diyos na hindi kayo niya binibilangan ng kasalanan. Kaya huwag na kayong magkasala. Saka nyo lang magagawa yan pag natanggap nyo yung biyaya. The moment natanggap nyo kung gaano kasama kayo nung nakaraan at pinatawad kayo, saka bababa ang Holy Spirit. Tanggapin na muna ninyo sa katuwiran na hindi na kayo pinagkakasa at magpasalamat kayo. Yan ang repentance. Magpasalamat kayo para maibalita rin ninyo na hindi sila nagkakasala. Akala ko noon, ipaglaban ko lang na hindi ako nagkakasala. Yung palang, sabi ng Panginoon, ipaglaban mo sila. Ipinaglaban kita, ipaglaban mo sila. Sino po ang kalaban? Diablo. Agawin mo sila. Kung paano kita inagaw sa kaisipang nagkakasala ka, ganun din agawin mo sila. Ikaw ang katuwiran ko ngayon. Ako ang power o Holy Spirit na bababa sa sino man na tatanggap ng katuwirang hindi sila nagkakasala. Delivered ito. Delivered. Naka-gift wrap ito. Regalo ito. Kailangan yung tanggapin ito. At ipamalita ang biyaya ng Diyos. Tanggapin nila yan sa hindi. Kapag dineclare mo na ang pamilya mo ay sa Panginoon na yan. At huwag mong i-pressure na maging Christian katulad nyo, na manampalataya katulad nyo, sapagkat ang Holy Spirit ay binigay sa mananampalataya para patawarin o unawain ang kapwa mo, hindi para gawing katulad mo. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng ginawa sa iyo. Hindi mo pwedeng ipuwersa yan sa iba. Baka pwede na si Brother Roel para makapagpahinga naman ako, Brother Roel. Pwede naman kahit na habang may hinihintay lang ako ng trabaho. Mukhang busy si Brother Roel Oo, medyo kasi magbabakasyon, so daming trabaho. Pero okay pa naman basta Sige. bigyan ka ng oras ng Panginoon. Lahat naman yan. Ayan na. Kaya naman. Ayun, sa mulit-muli, magandang hapon sa lahat at sa Diyos ang siyang laging kapurihan at papasalamat tayo sa Panginoon at binigyan niya tayo ng maikling oras na upang makapaghayag hindi para sa aming mga sarili, hindi para sa kung sinong itataas, no? Kundi ang Panginoon. Katulad po na susulat sa 1 Corinto o sa 1 Galatian, na sinasabit ngunit hindi para sa akin. Sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng aking Panginoong sa Kristo sa cross. At dahil sa kamatayan niya sa cross, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala na rin akong halaga
para sa mundo. So Amen. ito po ang isang sulat ng ating pong dakilang apostol na kung paano minsan ay pinamamalian ng mga kapatid natin na ang apostol na Pablo ay patuloy daw na nasa alipin pa rin ng kasalanan o salaman. Nakakalungkot man pakinggan ang mga Christian nating mga kapatid, no, na ginagamit sa kanilang pagtatanggol sa kanila pong mga paniniwala at nalalapastangan ang katauhan ng isa pong alagad na pinili ng Kristo. At babalikan ko lang ang isang maikling kwento na mayroon kaming tinuturing din namin kaibigan, although grabe kami magbakbakan. At itong kilala ito ng ating kapatid na si Bro Dayuhan, na isa po siyang baptist sa katauhan ng kanyang pangalan. At nandito na rin siya ngayon, Bro Dayuhan. Ang atin pong kung inyo makikita, si Alexander Santos. Oo. Oo. Napakalaon. Tinawag kong pastor na cute kasi super cute daw siya eh. Pero lambingan lang yun. Biroan lang. Lambingan lang yan. Kami naman, kahit ganon ang kanya mga banat, ang kanya pong attitude, na minsan hindi na rin kaaya-aya na para baga nagpapangaral ka ng salita ng Diyos, nangangaral mo si Kristo, pero yung namumutawi, yung iyong aral, ay hindi align sa iyo pong pagkatao. Kung kaya't malinaw ang ating pong laging pinapaalala ng ating mga matatanda bilang mga Pilipino sa ating kultura, na paulit-ulit at alam na alam niyan ng kapatid na Dayuhan yung ating pong kasabihan na sinasabi lagi ng ating mga matatanda na, ikaw bata ka, ha? Tigilan mo yung pinagagawa mo. Huwag mong hintahin na ikaw ay pulaan ng ibang tao dahil hindi umaayon ang iyong ginagawa sa iyong sinasalita. Yan. Yan po ang nagtanim sa akin na kung paano ang kredibilidad, ang pagkatao, ang pananampalataya ay dapat nakikita. Kung sa Christian ito yung sinasabi, dapat ang iyong pananampalataya ay makikita sa iyong bunga. Hindi kami perpekto ni Bro Dayuhan. No? Hindi kami nagtataas ng higit pa sa kung ano ang layunin ng Diyos sa amin. Kami ay kasangkapan lamang. At bawat isa sa atin ay kasangkapan din naman. No? Na siyang nagpapahayag tungkol sa Kristo, sa biyaya, sa grasya na ating natanggap. No? Ngayon, may mga kapatid akong mga Katoliko na may mga bagay na tila bagang ayaw nila pag sinasabing, ay, Christian yan, born again. Ay, ROG yan. Ay, MC yan. No. Wala po akong prinsipyong ganon. Sa haba ng aking panahon dito sa ganitong larangan, ay nasanay na po ako. At naging practice ko ang pakinggan ang iba't ibang pananaw, ang iba't ibang pagpapahayag, ang iba't ibang opinyon, interpretasyon, claim, assuming, etc. Nasanay po ako na respetuhin ang mga bagay na kung ano ang kanila pong pananampalataya. Pero kapag ito ay nasusulat, hindi po yan respeto. Yan ay truth. Kung kaya't maraming nagugulat, ay, Tatay Ruel, Kuya, ikaw pala ay ROG. There is a good story behind kung paano ang inyong Kuya Ruel ay naging ROG. No.
Nabatikos ba ako? Doon sa hindi ako binigyan ng pagkakataon at hindi naman lahat ng Katoliko ay tumanggap sa akin. Bagkos marami pa ngang nagmura, nagalit, ng insulto. Ayon sa akin pong ipinapahayag, ang aking natutunan, ang klase ng pagtatanong kung inline ba ito sa katuruan ng simbahan o ito ay isang prinsipyo ng isang taong nananampalataya bilang isang Katoliko. So marami pong behind na nangyari sa pagkatao ko na hindi naman lahat tanggap. Pero once na napapaliwanagan mo na walang kasamang pagmamalaki, na wala kang ibang itataas kundi ang Kristo, ang pananampalataya, ang nasusulat. No? Doon naliliwanagan sila. Mayroon pong aspeto at prinsipyo na pinanghahawakan si Ruel Tio. Yan po. At alam na alam yan ng kaibigan kong si Bro Dayuhan at nire-respeto niya ang mga bagay na kung ano ang pagiging Katoliko ko. Yan naman ang kagandahan. Shout out sa atin pong magiting at gwapong-gwapo na kaibigan mula pa sa DevCon, si Apocalypse. Na. So mga kapatid, tandaan natin, ang Panginoong Isus ay naparito. Hindi lamang para tubusin ang ating kasalanan. Bahagi po tayo ng kanyang kamatayan. At tayo'y ginamit upang ipalaganap ang Ebanghelyo sa kaligtasang ginawa ng ating Panginoong Isus na hindi natin kayang gawin ng sino mang tao. Ayon sa kanyang pananampalataya, ayon sa kanyang pagkilala, ayon sa kanyang pagtanggap, dapat natin isigaw sa sanlibutan, sa lahat ng nakikinig, kung ano at sino si Kristo. Yan po ang mensahe na pinaaabot sa atin ng banal na kasulatan. Ayon nga sa isang talata, may parabol pong ginamit sa pagsusulat ng mga apostol na ang ilawan ay dapat nilalagay sa kanyang nararapat na kalagyan upang lumiwanag sa buong paligid. At hindi po pwede ang ilawan ay ilagay mo lamang sa ilalim ng iyong kama o itatago mo sa iyong kabinet o tokador. Kung kaya tayo ang ilaw ng sanlibutan, tayo ang itinalaga ng Kristo ayon sa natanggap nating biyaya na hindi natin ginawa, kundi tanging pagsunod lamang bilang kapalit sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Iba't iba man tayo ng pananaw, iba't iba't man tayo ng samahan, pero hindi natin matatanggi ang bawat isa. Iisa lang po ang layunin natin. Ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Na siyang pangunahing pangako ng ating Kristo. At ang bawat mananampalataya at sumusunod sa kanyang habilin, no, ito ay magkakaroon ng katuparan. Ang mga bagay na ating nasaksihan ay pansamantala lamang. Pero, ang nakalaan sa kabilang buhay ay walang hanggan. Kung kaya't sinabi niya, ako ang katotohanan. No. Ako ang Panginoon. Ako ang daan.
Sino bang makakatanggi sa isang regalo na hindi mo pinaghirapan? Sino ang aayaw sa pangakong iyong makakamtan? Pero ganun pa man, maraming hamon ang sanlibutan. Kahit na maging mabasa na, kahit hayag na, kahit mukhaan na, pilit pa ring itinatanggi, binabaluktot, binibigyan ng ibang kahulugan upang ipagtanggol ang inyong pamumuhay, ang ating pamumuhay sa kapangyarihan ng laman. Ang kaya sabi ng Pablo, wala na. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Kristo. No? Ang Kristo daw na namatay sa krus. Kung kaya't may babala ang Biblia, ang hindi manatili ay kanyang puputulin. Pero malinaw din naman ang sabi, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. At sabi ni Juan, kung kayo'y nagkasala, basta wagas at tapat na inyong ikumpisal ang inyong mga kasalanan, kayo ay patatawarin. Kaya lahat ng bagay dito sa mundo, anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating dahilan na hindi salungat sa nakasulat, sa banal na kasulatan, iyan ay kalugod-lugod ng Diyos. At ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay hustisya sa malaki o maliit na mga kasalanang ating ginawa. Kung kaya't sabi ng isang talata, anumang pula ng inyong kasalanan, kayang paputiin. Totoo po yan. Walang imposible sa pagmamahal ng Diyos. Kung ang dating nating mga magulang ay naging suwail sa kanilang pagsuway, no, hindi tayo pinabayaan. Hindi nawala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang pagtalikod natin, ano man ang gagawin natin, lumihis man tayo ng landas, pero pakatandaan ninyo, hanggang sa wakas, hanggang sa huli ng iyong hininga, ihintayin ng Diyos ang iyong pagbabalik sa Kanya. Pero ito ang problema. Ihintahin mo pa ba ang mga bagay na yon? Kung ang mga bagay na iyong hinihintay ay kinapos ka na ng oras. At ay isa pang nakakalungkot, mga kapatid. Bakit? Bakit ginawang bisyo ang kasalanan? Intentional, ibig sabihin nun, bisyo na eh. Prone tayo. Lahat tayo may kahinaan. Pero bakit nasasabi natin, nasasabi ng mga kapatid na ROG, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Huwag dagdagan. Nasisingitan kasi minsan. Totoo, hindi ka na nagkakasala. Walang ganon. Huwag mong iligaw ang tamang pananampalataya na pinangahawakan ayon din naman sa sulat ng apostol. Who are you? Hindi ka ba naniniwala na ang apostol na mismo, sa tulong ng Espiritu Santo at paggabay ng Panginoong Hesus sa mga apostol, ay naisulat na ang mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasala? Alin ang pipiliin mo? Yung kahinaan mo sa laman dahil alipin ka pa? Dahil hindi mo matatakasan. Nagiging abogado ka tuloy
ng kasamaan. At ang kasamaan, ang siyang pinagmulan ng kamatayan. Inaamin mo na ikaw ay kay Kristo. Inaamin mo ikaw ay niligtas na. Nilinis na. Ano pang puwang ng kasalanan sa'yo? Maaari ko sigurong tanggapin kapag pinahayag mo. Siguro minsan, Bro Ruel, nagkakamali din ako. Wow! Di ba mas maganda? Nagkakamali ang tao sa mga aspeto o kalagayan kung paano siya nagkakamali sa kanyang nararanasan. Halimbawa, matagal ko na to at ito tawan-tawa si Bro Dayuhan. May nagtanong sa akin, Bro, ikaw pala ay ROG na. Anong na? So, hindi ako kilala. So, ibig sabihin, hindi ka na nagkasala. O, hindi ganon. Ako ba'y nagkakasala? Okay. So, nagkakasala ka pa? O magkakasala ka pa? Maaari. Paano mo masabing hindi ka na nagkasala? Sandali. Sa aling aspeto? Ngayon, sa buhay mo. Okay, sa ngayon. Ito yung aspeto ko. Bakit ko nasabi, hindi ako nagkasala? At ito ay naririnig ng bawat isa sa atin. Halimbawa, sa aspeto na gumising ako kaninang umaga. Naligo ako. Nagbihis ako. Nagkape ako. Kasama kong katuwaan na naghahanda ng baon ko at pagkain namin ng mag-anak. Nag-drive ako. Nagbiyahe ako. Nagtrabaho ako. Nag-lunch ako. Umuwi ako pagtapos ng trabaho ko. Nag-drive ako. Kakain kami sabay ng pamilya ko. Manunod kami ng Netflix. Papayuhan ko ang anak ko. Magdadasal kami. Paano mo sabing magkakasala ako? O nagkasala ako? Bukas, gaganon din yung routine ko. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang buhay na kung paano natin sinusuong anumang hamon sa mundo. Ang ibig kong sabihin, kapatid, nasa sayo ang kapasidad upang panghawakan mo ang paggawa ng kabutihan at kasamaan. Huwag mong huwag mong itapon ang putik na nasa kamay mo para maputikan ang kapwa mo dahil gusto mo siya ay magiging katulad mo. Kaya nga ang sabi ng Diyos lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Malinis ba ang kamay ng Diyos na humulma sa atin? Bagamat tayo ay galing sa alakabok na tinuturing nating marumi, pero tayo'y pinabanal mula pa sa pasimula nang lalangin ang ating unang mga magulang. At mananatili iyon sa prinsipyo ng Diyos na kung paano ibinabalik tayo sa kabanalan. Kahit minsan ay nagkaroon ng pagtatakwil sa unang mga nilalang na tao. Ganyan ang kagandahan ng Diyos. Ganyan tayo hinuhulma. Ganyan tayo binibigyan ng mensahe. Ang mahirap sa lahat yung ganapin not only what are you reading in the Bible. Nakasulat na yan. Pumunta ka sa bookstore, makakabili ka niyan. Pag may oras ka, pwede mong basahin yan. Kung may church ka, maririnig mo yan. Paulit-ulit, pabalik-balik.
ang pinakamahirap sa lahat, ang pagsunod. Huwag niyong gawing bisyo ang kahinaan ng inyong laman. Nabubuhay kayo at nakakulong kayo sa isang bagay na ayaw niyong takasan. Kayo mismo ang nagpapakulong diyan. Dahil pag kinapos tayo ng oras, ayon sa nasusulat, wala nang hain pang ihahandog sa inyo o sa ating lahat. At walang kahit anong maliit na dumi ang makakapasok sa kaharian ng langit. Tapos nagiging abogado ka sa kasalanang ginawa ng demonyo upang tayo ay makaranas ng kamatayan. Pero may magandang balita. Ang balita na tayo ay iniligtas na sa kamatayan. Tayo ay mabubuhay at tayo'y buhay kay Kristo. Hindi sa pangyayari na kung paano nalinlang ng kasamaan ang ating mga magulang. Yan ang mahirap tanggapin. Dahil nasa sanlibutan ka, gusto mo maging abogado ng kasamaan. Kung sakali man, hindi talaga maiwasan. Huwag mong tanungin ang Diyos. Huwag mong hanapin ang mga bagay na ibinigay na sa'yo. Ang tanungin mo sarili mo, ano ang magagawa mo? At ano ang gagawin mo? Huwag lahat ibato mo sa Diyos. Lahat na lang ng bagay isinandal mo sa Kanya. Maging paggawa mo ng kasalanan, gusto mo intindihin ka ng Diyos. Dahil ang pagpapahalaga mo sa sarili mo ay tao ka lang. Makasalanan. Samantala ang Diyos na lumalang sa iyo ay napaka-espesyal ang tingin niya sa iyo. Itinataas ka niya sa pedestal. Inaangkin kanyang-kanya. Pero tao, anong ginawa mo? Bakit mo pinanlulumo ang mga bagay na hayag at tinanggap mo na? Ikaw ang nagbibigay ng puhang para kung paano mo tahakin at lakaran ang mundong ito ng puno ng kasakiman, ng kasalanan. Tama kanina yung sabi ng kapitan, Kapitan Cal o si Bro Dayuhan. Tayo'y lumalakad dito. Pero, lagi nating sinasabi, sinisigaw. Kristo, 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 tagapagligtas, save na tayo, pananampalataya, etc. Ang dami niyong pasakalye. Pero, pag tinanong kayo, bilang tinuring na kayo ng anak ng Diyos, kayo ba ay nagkakasala pa rin hanggang ngayon? Makikita at mahuhuli ang isda
sa kanyang bibig. Kayo ang sasagot niyan. Biblia ang sasagot niyan. At ang buhay na sana inasahan mo dahil yon ang paniniwala at pananampalataya mo na makakamit mo ayon din naman sa pangako ng Diyos. Pwede ka ba niyang bigyan kung ikay nagpapatuloy sa iyong buhay sa laman? I don't think so. Hindi kita hinahatulan. Hindi kita hinusgahan. Pero malinaw ang ipinahayag sa atin ng banal na Espiritu kung kaya't sinabi ng ating mga apostol, mag-ingat kayo. Magpakatatag kayo sa isa't isa. Panghawakan ninyo ang natamo nyong kaligtasan na hindi ninyo ginawa. Dahil nag-abusado kayo, imbis na magpatuloy kayo hanggang sa uli, tila bagay, naging abogado pa kayo ni Satanas. Ay, grabe ka naman nagsasalita. Ay, sino nga magiging abogado ni Satanas? Alangan naman ako. Alangan naman ang mga apostol. Habang patuloy mo na ipinapakita ang kahinaan ng iyong laman, hindi mo mapapahayag at hindi mo maipapakita na tunay kang tagasunod ng Kristo. Wala pong sinabi ng Kristo sa kanyang mga alagad na sige lang, patuloy mo lang yan. May pananampalataya ka naman eh. Nandito naman ako eh. Dahil ikaw tao lang. Nagkamali ba ang Kristo? Nagkamali ba ang mga apostol? Hindi. Ang nagkamali, ang hindi tunay na tumanggap kung ano ang katotohanan at ano ang biyaya at ano ang pagliligtas. Tanungin natin sarili natin. Bakit hindi ako nakakaiwas? Bakit lagi na lang ako nasusubasog? Lagi mo bang sasabihin? Nasusulat naman. Nagkumpisal ka. Tulad sa amin. May sakramento kami ng kumpisal. Ito yung kagandahan sa amin. Kahit na ROG ako. Pero, sa bawat pagdadapa mo, wala kang ginagawa. At lagi mo lang pinapakita sa bawat isa kung anong kahinaan ang meron ka. Pinahalagahan mo ba ang ginawa ng Kristo? Pinahalagahan mo ba ang mga sinulat ng mga apostol? Sila ba'y naging martir? Sila ba'y pinanghawakan nila ang kanilang natamong kaligtasan? At pinangaral ba nila na sige lang, total tao naman kayo eh. Tao naman tayo eh. Ligtas na tayo. Ano ang magiging pananaw ng bawat isa sa sitwasyong hindi niya kayang talikuran ang mga bagay kung paano tayo nabubuhay sa mundo? Ang tawag ko diyan, kahinaan. Dahil sa kahinaan ng bawat isa, although siya ay nagsasalita tungkol sa gospel kay Kristo, ang kanyang kahinaan gagamit ng ibang tao at babaluktutin ang talata
at ipagtatanggol yung kanyang kahinaan upang ipalabas malakas siya sa kanyang pananampalataya. Ang kahinaan ng laman ay hindi magbubunga ng buhay na walang hanggan. Pero ang espiritong nananahan sa laman na siyang nagtatakwil ng kasalanan, siya ang magkakapit ng buhay na walang hanggan, na siyang ipinangako at tutuparin ng Diyos dahil ito ay sinakripisyuhan ng buhay ng Kristo at sa wakas ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Maraming salamat sa inyong lahat sa mahaba kong salaysay. Tumayo na pong lahat at pakiikot na po ng support. Tapos na po ang ating humiliya. Thank you. God bless you all. Bless to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakaganda. Father Dayuhan? Support, pakipasa na yung support. Wag bariya ha, mabigat ngayon. Okay na. Joke lang. Yan po ang ginagawa namin noon sa DevCon. Mayroon din kaming programa doon. Isa si Brother Well sa mga speakers namin. Kasi ang kanyang pananalita ay walang religion, kundi pag-ibig ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Yung pagiging tao mo, yan ang gospel. Natanggapin mo ang mga tao na mga pinatawad na rin ng Diyos yan. Kaya ang sisisi dapat magbabago ng kaisipan ng mga mananampalataya. Tunay ba kayong mananampalataya? Kung tunay kayong mananampalataya, hindi nyo itatakwil ang mga tao. Dahil lamang hindi katulad ninyong mananampalataya. Si Kristo ay para sa lahat. Sa pamamagitan ng mga binigyan niya ng pananampalataya, makikita si Kristo sa buhay ng mananampalataya. Ibibigay ninyo ang biyaya na natanggap ninyo. Yan din ang ibibigay ninyo. Unconditional, unearned, unmerited blessing of God. Undeserved yun. Kaya sabi nga, magpatawaran. Sapagkat ang kaganapan ng kautusan ay nasa isang utos. Magmahalang kayo katulad ng pag-ibig ninyo sa sarili ninyo. Mahalin ninyo ang kapwa ninyo. Dito sa live ni Prof, kung wala itong programa ito, nandito lahat ng mga masisipag magsalita. Mangaral, nadagdagan pa kayo ngayon ni Armando, na yun sa lahat, walang tatalo dyan. Pagdating, kaya nga sa amin, inalis ko na muna kasi hindi na kami mapakapangaral doon, kundi siya na lang mangangaral doon. Kaya ginawa ko, Brother Roel, pinagsabihan ko na muna mga kasamahan ko na kung hahayaan nyo kakuyan dito magsalita, ang gagawin nyo na lang magtanong ng magtanong, pero mga yung tanong ninyo kontra sa payag niya, mauubos ang magdamag, kinabukasan yun pa rin, hindi yan mapapagod si Ben. Kay Totoy, hindi pala Brother Will alam ni Ben na namatay na yung mauna si Totoy Vivo. Nagulat siya, nagulat. Talaga? Hindi niya alam. Hindi niya alam kasi Nabalita natin ng na kalungkot man pero ika nga wala ng pain, wala ng sakit, wala ng pagdurusa. So, we will pray his soul. Nung nakapasok kasi ako sa DevCon, yan si Totoy Vivo sa kasi binang laging nagbabalitaktakan. Natatawa ko kasi nagsasalita si Totoy Vivo, si Ben hindi rin tumitigil sa salita. Nagsasabay silang dalawa. Sabay. Nasa itaas ang boses ni Totoy Vivo, si Ben nasa ibaba. Nasa baba, parang bumubulong lang. Ay hindi rin magpapatalo yan si Ben. Di pati yan napipikon si Ben. Hindi yan napipikon. Kahit anong itawag nyo dyan, nagagalit ng mga tao, tatawanan lang kayo niyan. Hindi yan emotional si Ben. Talagang magugulat kayo sa mga talata niyan. Sabi ni Brother Will noon, nag-spend ako ng magdamag, ilista lamang yung mga talata niya. Pinag-aaralan kasi ni Brother Will ang mga talata niya para kaya niyang i-argue. Pero in summary, wala sa kanyang anak, ama lang talaga, ama, walang anak.
Pero sa Ama naman, mahalaga yung anak. At ang anak, pinahalaga niya yung mga anak. Kaya ang huling Adan ngayon ay itong iglesia na itinayo niya, mga anak niya ito. Ito ang kanyang itinataas ngayon ng Ama. Kaya ang magandang balita nga na pinag-uusapan natin ay ang ginawa ng Panginoon sa sanlibutan. Hindi lang sa mananampalataya, kundi ang magdadala ng krus, yung mananampalataya. Kaya nga kami inuusig kami dahil natutupad yung aral namin ay aral ni Kristo, kaya kami inuusig ng lahat ng sekta. Wala kaming pakialam kung paski yung pagbibigay namin ng GCash ay sinisiraan kami. Natutuwa kami dahil na magagantimpalaan kami ng Diyos. Naigantimpala daw kasi yung mga inuusig sa kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo, naghahayag kami ng magandang balita na kayo ay hindi nagkakasala. Para sa inyo yan, regalo ng Diyos na tinanggap namin. Hallelujah. Yan pa. Yan. Proof ang paulit-ulit ko nang sinasabi noon. Akala ko, i-debate ko lang na hindi ako nagkakasala. Yung pala para sa tao yan. Yan pala ang pakikinggan ng Diyos ngayon. Na kaya ang nawala ang galit ng Diyos sa mga tao dahil sa mga matuwid. Kasi ang tinitingnan ng Diyos, yung mga matuwid, hindi yung kasalanan ng mga tao. Pero yung nangangaral na mga pastor na galit sa hindi nagkakasala. Galit, ang daming pastor na galit dahil daw nagkakasala pang tao. Nagagalit sa amin, mga sinungaling daw kami. Kayo ang hahatulan ng Diyos sapagkat humahatol kayo sa amin. Nung bago pa lang kami sa TikTok, hinarap agad kami ng mga osas na yan. Dahil nung wala pa kami, ang kanilang aral ang namamayagpag. Ligtas na, samantalang ang lahat na reliyon hindi nagtuturo ligtas na. Pero nung dumating ang ROG, mayroon palang mas mataas pa sa aral na ligtas na. Iyong biyaya at pananampalataya, ang resulta pala niyan ay hindi ka nagkakasala. Bakit hindi magandang balita yung walang kang kasalanan? Kasi sabi ng mga osas, justified na. Kahit daw yung future sin, hindi na yan binibilang na kasalanan. Aral nila yan. Pero bakit ayaw ng Diyos na ipamalita naming wala na kayong kasalanan? Bakit? Para magsisi kayo. Sabi kasi ng mga osas, bakit di naman kami maliligtas kung magsisi kami kasi di pa kami nagsisisi, napatawad na kami ng Diyos. Kaya yan ang dahilan nila na kami ay naligtas, hindi sa pagsisisi, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi sa unang 1:9, ay 1:1-1:8, ang nagsasabing wala ng kasalanan na ayaw mag-repent ay nadaya. Kailangan ninyong magsisi. Sapagkat lahat ay nagkakasala, sabi sa 10. Yung 9, magpalinis kayo, maghayag kayo ng kasalanan. Hindi magandang balita yung sasabihin mo lang na wala akong kasalanan. Ayaw ng Diyos yan. Ang sabihin mo, hindi ako nagkakasala. Yan ang buhay na salita ng Diyos. Present yan. Hindi yan nakaraan, hindi yan future. Ang future kasi maaari pa akong magkasala. So sabihin, maaari pa rin. Maaari din palang hindi. So anong pipiliin mo? Maaring magkasala o maaring hindi? Mamili ka kasi sabi mo may free will ka. If you have to choose sa dalawa, anong pipiliin mo? Magkakasala ka o hindi? Mamili ka. Kung anong piliin mo, yun ang mangyayari. Kung ang panalangin mo ay, tinanong ako ng kadebate ko sa broccoli, hindi ka ba nananalangin? Sabi ko, nananalangin kami na patawarin mo ka, at tinanong ako, bakit hindi na ba kayo humingi ng kapatawaran? Kaya nga kami hindi nagkakasala kasi napatawad na kami. Di bang panalangin, patawarin mo kami? Hindi ba napatawad na tayo? Bakit hinihingi nyo pa ang ibinigay niya? Ang panalangin namin ay ilayo mo kami sa tukso at huwag mo kami pagkasalain. Kung manalangin kang patawarin mo ako, hindi ka ba pinatawad? Bakit pa ulit-ulit kang patatawarin? Kasi makasalanan ka. Kasi daw may sinful nature pa siya. Nasaan ang godly nature?
sabay daw, may godly nature at sinful nature. Wala pong aral na ganyan. Isa lang, magpaalipin ka o magpabilanggo ka sa kasalanan or magpaalipin ka o magpabilanggo ka kay Jesucristo. Dalawa lang pipiliin mo. Pili ka. Sino ang susundin mo? Yung Diyos ng sanlibutan o Diyos na si Kristo? Di ba mga kapatid? Amen. Ay- Amen. So, yun lamang po. Dito ko na... Sa walang kamatayan. Kasi naririnig din po namin ito. Pwede po pang ano lang po, kahit po ano lang. Alin yan? Yung tungkol sa walang kamatayan. Hindi na kami Ayan. Noon pa, sa DevCon pa lang kami, itinuro ko na ito. Hindi ko pa kilala itong mga kasama ko ngayon. At na ito ay lalong pinalalim ng mga kasamahan ko. Tandaan nyo po, hindi po ako ang nagtuturo. Dito sa mga kasamahan ko, hindi po ako ang nagtuturo sa kanila. Walang ROG na ako ang nagturo. Lahat yan, mga pinili rin ng Diyos yan. Kaya hindi ako pwedeng magpakilala na ako ang pinuno. Hindi, kasi magiging kulto. Ang ipakikilala ko yung katawan ng ROG. At ito, alam ni Brother Will ito na ipinangaral ko na itong hindi mamamatay. Ang tinutukoy po dito yung iyong pananampalataya na kaluluwa mo kasi ang binubuhay ng Diyos, yung inner, yung bagong pagkatao mo. In fact, sa Revelation 24, mga pinugutan na ng ulo pero buhay. Sabi ni, take down mo itong talata na ito. John 8:51-52. John 8:51-52. Mas maganda kung babasahin siguro. Baka pwede kang magbasa John 8:51-52. Simulan ko sa John 8. Si Brother Prof. Wait lang po. Yes, wala namang problema. Teka. Salamat. John Ako sa electric fan ko. 8:51-52. John Ito yung 8:51 to 52. Bakit hindi na kayo mamamatay? Bakit ang mananampalataya ay nakasama na sa unang pagkabuhay? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sinabi namang Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. So, hindi siya pinaniwalaan, ano? Tapos kapatid, habang naka-open mic ka, punta ka sa John 5:24. John 5:24. 1:5, sorry. John 5:24. 1:5:24. The same lang sa 24. Sa 1:5, sorry, 24 pala. John Mali ang 5:24 input ko. Ang nakalagay po dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya parurusahan, kundi siya'y lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ulitin ko yung last part. Kundi siya'y lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ayun. So, ang tinutukoy Mula sa dyan, kamatayan, Prof, siya'y lumipat na sa buhay. ang gusto sabihin dyan, yung resurrection niya, sabi sa Romans 6, nakalakip tayo, nakasama tayo sa pagkabuhay niyang muli. Sabi yan sa Romans 6. Hindi ko na ipababasa, pero alam nyo naman yan na yung baptism of death niya, nakasama rin tayo sa kamatayan at sa kanyang pagkabuhay. Okay lang, kasi naka-record naman to
Kailangan mabasa natin yan. Sige. Romans Romans 6. 6, ano po? Simulan mo na sa Anong talat? Simulan Anong mo na versikulo? sa 3. Simulan mo na sa 3. Romans 6:3 hanggang Sige lang, basahin mo lang. Hanggang 7. Romans 6:3. Ay, hindi nakaano. Teka. Romans 6:3 to 7 talata. Ayan. Romans 6:3 to 7. Versikulo 3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na bininyagan kay Kristo Jesus ay bininyagan sa kanyang kamatayan? Versikulo 4. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag sa kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay Ayan. mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, gayon din naman tayo'y mamuhay sa isang bagong buhay. Yun. Versikulo 5, sapagkat kung tayo'y naging kaisa niya sa kanyang kamatayan, tiyak na magiging kaisa rin tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Versikulo 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus na kasama niya upang mapuksa ang makasalanang katawang ito at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Versikulo 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayun po. Hallelujah. So, sabihin, maski kamatayan, kasi magkakambali ang kasalanan at kamatayan, magkarugtong yan. Hindi mo pwedeng hiwalayin yung kasalanan at kamatayan. Ganon din ang biyaya at pananampalataya. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Iba yan, pero hindi mo pwedeng hiwalayin. Pag ikay may biyaya, yung pananampalataya naman ang gumagawa. Sa biyaya, walang gawa. Pero sa pananampalataya, may gawa. Sa biyaya, ginawa ng Diyos ang katuwiran mo. Sa pananampalataya, may gagawin ang katuwiran mo. Itong ginagawa namin, gawain ito. Gawain ito ng katuwiran. Yun pala yun. Ito ang gawain ng Diyos. Kaya ang hindi mamamatay, Pen, it's not referring about your body. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John 6:63, itong mababasa. John 6:63, tungkol sa katawan mo, ha. Yan, yung panlabas, hindi yung pagkatao mo, yung katawan mo na yan. Hindi ko alam, Pen, kung gaano ka-sexy, hindi ko alam. Pero kung kahit 1:663. Ang okay. espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yun ang nasa unang Korinto 15 na bagong katawan, yung iyong pananampalataya. Yung salita ng Diyos, yung binhi. Kaya ka ngayon nagiging larawan ng Diyos. Binigyan ka ng power, kapangyarihan para magdala ng magandang balita. Ito ay pag-ibig. Hindi ito namimilit. Tanggapin nyo. Pamangkin. Naku po, pag hindi nyo, naku, magsimba kayo. Dapat manampalataya kayo, magpabautismo kayo. Hindi po ganun ang ebanghelyo. Kaya hindi dapat nyo ibinibenta. Kailangan mag-member kayo. Naku, pag hindi kayo Katoliko, naku, pag hindi kayo INC, hindi kayo MCGI, yan ang ginagawa ngayon ng mga relihiyon, nag-aagawan. Yan po ay kasakiman at pakikipaghidwaan. Hindi nangangaral ang mga apostol para sa pakikipaghidwa. Hindi kami nakikidebate para lamang pahiya kayo, kundi sabihin namin sa inyo na hindi kayo nagkakasala. Ilan na ba naka-debate ko na pag tinanong ko? Unang 138. Ikaw ba kako ay nagkakasala? Sabihin, ay hindi. O di ayos. Tapos ang debate natin, yun lang ang gusto kong marinig. Lumabas sa bibig mo na hindi ka nagkakasala. Kasi ang sabi sa talata, sa Diablo. So ikaw ba nagkakasala? Ilan na ba naka-debate ko na umami na, ay hindi ako nagkakasala. O, tapos na ako, moderator, i-wave ko na. Ang importante na lumabas na sa dila niya ang katuwiran na hindi na yan mababawi. Salita yan ng Diyos.
Sino man ang magsalita niyan at ipangaral yan, hindi mamamatay ang salitang yan. Makakasama ang kaluluwa mo. Ginagantimpalaan kasi tayo ng Diyos. May gantimpala. Pero may mga naliligtas na walang gantimpala. Nakasulat ito sa unang Korinto 3:15. Kaya yung pangangaral namin, maraming maliligtas sa walang gantimpala, ganun pa man, ligtas pa rin. Kaya we are not after na kung i-convert kayong ROG, sapat na sa amin na maligtas kayo kahit walang gantimpala. Pero yung mananampalataya sa hindi nagkakasala ay tiyak magkakaroon ng gantimpala. Unang Korinto 3:15. Tingnan nyo, may mga maliligtas na walang gantimpala. Ito yung mga hindi naniwala pero pinatawad namin at idiniklara naming hindi nagkakasala. Unang Korinto 3:15. Unang Korinto 3:15. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, siya'y magdurusa ng kawalan. Ngunit siya'y maliligtas, gayon may parang sa apoy. Nasunugan. Unang Korinto 3:15. Kaya itong mga Opo. pastor na ito na lumalaban sa amin, dinideklara namin yan na absuelto yan. Kasi by our declaration, iginagalang ng Diyos yan. Sino man ang patawarin niya, patatawarin ko. Nga lang, walang gantimpala. Kami, we are after the gift, the reward. Kasi ang gift, pag ginamit mo yung gift na yan, may power yan. Sa loob ng regalo, nandyan ang Holy Spirit. Kasi naalin tulad ang regalo sa katawan ni Kristo na kailangan mong punitin. Yung katawan ni Kristo, pinunit yun eh. Yung regalo, pag pinunit mo, inalis mo yung ribbon, simbolo ng kanyang pagkahari. Kung napakagandang balot ng regalo, pinunit nyo. Kailangan daw sa tradisyon, kailangan punitin mo yung balot. Huwag mo raw itago yung balot. Punitin mo raw yun para makuha mo yung nasa loob. Yan yung banal na espiritu na lumabas sa katawan ni Kristo. Nung tinusok ang kanyang katagiliran, lumabas ang banal na espiritu. Ang nasa loob ng regalo ay ang banal na espiritu. Yan ang pananampalataya. Hindi yan. Amen. Hindi yan paniniwala mo na maniwala ka lang kay Kristo, tanggapin mo lang siya, ligtas ka na, no? Yes, amen. It's the gift of the Holy Spirit. Yan ang mahalaga, yung nasa loob ng regalo, it is the Holy Spirit. Amen. Yan ang power, mga kapatid. Kasi, pag pinatanggap mo si Kristo, wala pa ring power yan. Kaya nga mga Kristiyano ngayon, kasi itinago yung kasalanan, basta lang si Kristo ipatanggap. Pero yung ginawa ni Kristo na biyaya para ibigay sa atin ang Holy Spirit, yun ang nawala, yung ipatanggap ang Holy Spirit. So ngayon, magko-closing tayo. Come Holy Spirit, sa oras na ito, Panginoon. Ito ay kalooban mo na magkaroon ng internet at sa huling panahon ay mahayag ang iyong salita. Nakasulat po na humingi lang kami ng banal na espiritu ay bibigay mo. So araw-araw po kami ay nananalangin. Ang panalangin namin ay ang paghayag ng iyong magandang balita. Kasabay po nito matanggap ang katuwiran, ibigay mo ang iyong karunungan, ang banal na espiritu upang magbunga sa bawat tao. Napakahirap pong matanggap ang banal na espiritu. Napakahirap pong ibigay ito kung yung katuwiran hindi matatanggap. Ang katuwiran sa tao, ang karunungan sa Diyos, ang magkamali sa tao, pero ang magpatawad ay sa Diyos. Sino man ang nagpapatawad ay sa Diyos. Kaya kung marunong ka magpatawad, ikaw ay tinatawag na Diyos, sapagkat ang magpatawad ay kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng kaluluwa. Ang katuwiran ibinibigay sa tao.
Ang karunungan ay sa mga mananampalataya. Ang may karunungan ay may pananampalataya at ibibigay ng mananampalataya ang katuwiran. Ano ang katuwiran? Hindi kayo nagkakasala. Iyan ang katuwiran ninyo laban sa kaaway ng Diyos na gustong kunin ang inyong kaluluwa. Yan lang ang pwede ninyong ipagmalaki, yung ginawa ni Kristo. Nakabalot sa regalo at sa loob niyan banal na Espiritu, na kaya pala ako nawala yung mga dati kong pagkatao, kaya pala nawala yun. Dahil ipatatanggap ko pala, ay bibigay ko pala itong katuwiran na ito na hindi kayo nagkakasala. Hindi pwedeng mangangaral ako hindi nagkakasala tapos hindi ako binago ng Panginoon. Binago ako kasi tinanggap ko yung biyaya na yun. Brother Roel, God bless you kapatid. Salamat at nanumbalik yung ating tandem. Nakikita niyo po si... Amen. Ay, andyan na ba si Brother Jay? Thank you. Salamat sa inyo.